Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon insyaAllah tafsir at yung huling surah na natalakay natin ay yung Suratul Bayyinah. At bago natin talakayin yung iba pang mga surah, inshallah isisingit natin itong isang mahalagang topic. At ito nga yung mga katangian ng Quran at lalong-lalo na yung mga mahimalang katangian ng Quran bilang mu'jizah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ito technically, ang Quran, ito ay ang pinakadakilang himala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil ito ay himala na hanggang sa panahon natin ngayon ay nasasaksihan. At ang Quran, ito ay naglalaman ng hamon ni Allah na katulad ng iba pang mga himala na mayroon ng mga propeta. Kung naalala ninyo doon sa tinatalakay natin doon sa Dalalatun Nubuwah, mga batayan ng pagiging propeta, kabilang sa mga patunay na ang isang tao ay tunay na propeta, ay kapag mayroon siyang daladalang ayah o mu'jizah. Na sa Tagalog itong dalawa na ito, ayah, tanda o mu'jizah, himala, pareho silang nauunawaan na lang din bilang himala, kumbaga. Ayah, tanda na siya ay propeta o sugo na galing kay Allah. Hindi lang siya nagaangkin na siya ay propeta o sugo katulad ni Kibuloy o ng iba pang mga nagaangkin. At mu'jizah, nang layunin ng mu'jizah o himala, ito ay naglalayon na maging hamon sa mga tao. Na kung sila ay nagdududa sa pagkapropeta ng ipinadala ni Allah, edi tapatan nila yung mga himala na ginawa ng propeta na yun na ipinadala sa kanila. Kasi ang mga himala na ipinadala sa mga propeta, ito ay katulad o katumbas ng anumang bagay na mahusay dito ang mga tao sa ummah ng propeta na isinugo sa kanila. Halimbawa niyan si Musa alayhis salam, ang kanyang ummatud da'wa, kumbaga kabilang nga rito yung mga kuffar. Siyempre, kabilang sa kanyang ummah o kabilang sa mga tao na pinararatingan niya ng mensahe ni Allah, yung mga Egyptian. At ang mga Egyptian, sila ay mahuhusay at ipinagmamalaki nila yung kanilang salamangka. Kaya nga ang mga himala ni Musa alayhis salam na ipinakita niya kay Paraon, lalong-lalo na nang nagharap sila ng mga salamangkero, ng mga magician, ito ay katulad ng kanilang magic pero mas matindi. Katulad ng kanilang magic pero mas matindi. Na ginagawa ito ni Allah para maunawaan ng tao na nakakasaksi sa himala, maunawaan nila kung ano ba ang himala na ito. Kasi kung hindi nila ma-appreciate yung himala ng propeta, walang saysay. Kaya yung mga himala ng mga propeta ay palaging humahamon sa kanilang kakayanan. So nga nung nagharap si Musa alayhis salam at yung mga salamangkero bilang halimbawa, yung mga salamangkero, pinagalaw nila yung kanilang mga lubid at kanilang mga tungkod na parang ahas sa pamagitan ng kanilang mahika, pero parang lang. Dahil yung tungkod ni Musa alayhis salam, naging totoong ahas at kinain nito yung mga salamangka na ginawa ng mga magician. So ganoon din kay Isa alayhis salam, ang mga Hudyo, sa panahon na yon, hanggang sa panahon natin ngayon, sila ay mahuhusay sa medisina, sa panggagamot. Katulad ng kung paanong hindi natapatan ng mga magician ang himala ni Musa alayhis salam,
So hindi rin natapatan ng mga Hudyo ang himala ni Isa alayhis salam. Na sa pamagitan ng kanyang himala, nakakita ang bulag na bulag mula noong pagkasilang. Na hindi yung nabulag lang na pwedeng gamutin o nagkaroon ng katarata na pwedeng operahin. Talagang bulag pagkasilang na ginamot niya. Pinagaling niya yung may ketong. Na ang ketong, bago lang naman nagkaroon ng gamot doon. Noong unang panahon, walang gamot sa ketong. Na dito nga sa Pilipinas, merong leper colony sa Palawan, doon pinapatapon yung mga may ketong, yung may leprosy noong unang panahon. At syempre, walang nakabuhay ng patay. Walang Hudyo ang nakabuhay ng patay para matapatan nilang himala ni Isa alayhis salam. So ganito rin ang Quran. Ang Quran ay ipinadala ni Allah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang ayah o tanda na siya ay tunay na propeta nga na nanggaling kay Allah, hindi siya nag-aangkin lang na siya ay propeta. At bilang mu'jiza, bilang hamon sa mga Arabo na pangunahing tumanggap ng kanyang mensahe. So itong topic na ito, yung tungkol sa himala ng Quran, ay mainam na matalakay inshallah. Kasi halimbawa itatanong ng tao na paano mahimala ang Quran kung ito ay Arabic, paano ito ma-appreciate ng hindi naman Arabo, na hindi naman nakakaintindi ng Arabic. Kasi sinabi ko nga kanina, di ba, ang mga mu'jiza ay nasa field o nasa larangan, nasa expertise ng mga tao, nasa kanila ipinapadala ang mu'jiza na ito para ma-appreciate nila ang tindi o ang husay ng mu'jiza na ito, ng himala na ito na hindi nila talaga ito kayang tapatan. Halimbawa nga niyan, si Saleh, si Propeta Saleh, isa pang halimbawa, kasi dagdagan pa natin halimbawa inshallah. Yung mga tao doon, sila ay nag-uukit ng mga bundok. Ang Thamud at yung Madain Saleh, sila ay nag-uukit ng bato at ginagawa nilang bahay. At hanggang ngayon, makikita sa kanilang mga lugar yung bakas ng ilan sa mga bato na ito na inukit at napaka-perpekto ng pagkakaukit. Halimbawa sa Batra, do sa Petra na tinatawag, ito ay sakop na ngayon ng Jordan. Meron doong mga gusali na inukit talaga sa bato na napaka-perpekto ng pagkakaukit. Yung poste nila, akala mo binuhusan. Akala mo concrete na ginamitan ng forma para maging talaga, yung nakahulog siya, na kwadradong-kwadrado, naka-level, napaka-perpekto ng pagkakaukit. So ganun kahusay ang mga tao na yaon. Kaya si Allah, ang naging himala ni Saleh, kung ang mga nasyon niya ay nag-uukit ng kanilang mga tahanan, mga palasyo, kastilyo sa bato, lumabas ang buhay na kamelyo mula sa bato. So isipin niyo yan, kung ang tao ay tatanggap talaga sa gabay, nasaksihan na ng kanilang mga mata. Yung kaya lang nilang gawin, building mula sa bato. Pero nasaksihan nila sa kanilang mga mata, kamelyo lumabas sa bato, pero hindi pa rin sila naniwala. Hindi pa rin sila naniwala. Nang mu'jiza, ito nga, technically, hindi lang ito nagpapakita ng kapangyarihan ni Allah, ito ay nagpapakita ng hamon ni Allah. Kaya nga, ang mu'jiza, tinatawag itong mu'jiza, mula sa salitang ajaz. Ajaz, ibig sabihin, kawalan ng kakayanan. Dahil wala talagang kakayanan, ang tao natapatan ang kapangyarihan ni Allah. Na siyempre yung himala ng mga propeta, kapangyarihan yun ni Allah. Hindi yun kapangyarihan ng propeta. Yung mga Kristiyano, sinamba nila si Isa alayhis salam dahil di umano nagpagaling ng may sakit, bumuhay ng patay at nakagawa ng iba't ibang mga himala. Pero hindi yun utos ni Isa alayhis salam. Ang lahat ng kanyang ginawa ay ginawa niya sa ngalan ni Allah. At kahit sa Biblia, tuwinang siya ay merong gagawing himala, nagdadasal muna siya. So, ibig sabihin, hindi siya may gawa ng mga himala, kundi naging instrumento lang siya sa pagkakatupad ng mga himala na ito para patunayan bilang ayah
o tanda na siya ay galing nga kay Allah at bilang mu'jiza, hamon doon sa kanyang ummah. So ganito ang Quran. Ang Quran ay humahamon unang-una sa mga Arabo at humahamon sa lahat ng tao sa pangkalahatan dahil ang ummah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ummah na napapaloob dito ang lahat ng tao, kahit mga engkanto kasama rito sa ummah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na katulad ng sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Hindi ka namin isinugo liban na lamang bilang habag sa alamin. Yung alamin na tinutukoy dito sa lahat ng mga nilikha. At lahat ng nilikha, ibig sabihin lahat ng nilikha na mukallaf, merong pananagutan sa iniatang ni Allah na obligasyon na sumamba. Na ito yung nga yung sinasabi sa Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Hindi ko nilikha, sinabi ni Allah, hindi ko nilikha ang mga engkanto at ang mga tao liban na lamang na upang sumamba sa akin. So ang mensahe ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay para sa lahat ng tao at para sa lahat ng engkanto mula sa panahon niya at bilang huling propeta hanggang sa dulo ng panahon. Kasi wala nang darating na propeta pagkatapos niya. Wala nang darating na propeta pagkatapos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At yun nga yung mensahe niya, mag-focus na lang tayo sa tao. Yung isa pang aya, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashira wa nadhira." Hindi ka namin isinugo liban na lamang na para sa lahat ng tao sa buong sanlibutan ay bashir, tagapagbigay ng magandang balita, at nadhir, ano yung nadhir? Tagapagbabala. So ang mensahe ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay para sa lahat. Kaya ang Quran, nananatili ito na Quran. Hindi ito nasira, hindi ito nakorap na katulad ng mga naunang mga kapahayagan. So sinasabi nga, "Min hikmatillahi ta'ala annahu ma ba'atha min rasulin illa wa atahu min al-ayati ma tadullu ala sidqihi wa risalatihi." So ito yung una ko nabanggit kanina, yung aya. Si Allah, kabilang sa kanyang hikmah, na siya ay hindi nagpapadala ng sino mang sugo, liban na lamang na ibinigay niya rito ang mga aya, mga tanda, na mga aya na tinutukoy dito, lahat-lahat. Kabilang na ang mga aya, mga talata ng kapahayagan, o mga aya na mu'jiza o himala. At ang mga ito ay nagpapatunay ng kanyang pagiging makatotohanan ng propeta na yon na ipinadala o sinugo, at patunay sa kanyang mensahe. Patunay sa kanyang mensahe. "Wa kana kullu nabiyyin minal anbiya is-sabiqin yub'athu ila qaumihi khasatan." Ang mga propeta daw na nauna ay ipinadala especially sa kanilang nasyon. Ang naunang mga propeta, nauna kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Walam takun da'watuhum ammatun li jami'il bashar." At ang kanilang mensahe ay hindi para sa pangkalahatan ng mga tao. Hindi katulad ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalo na halimbawa si Isa alayhis salam, ang kanyang mensahe ay para lamang sa nawawalang tupa ng Israel. Ay si Musa alayhis salam, nagda'wa rin siya sa iba pa, liban pa sa mga Hudyo. Nagda'wa rin siya sa mga Egyptian, pero hindi naman pangkalahatan ng kanyang mensahe. At si Ibrahim alayhis salam, nagda'wa rin siya sa Iraq, nagda'wa din siya sa, yung Babylon siya dati, nagda'wa din siya sa Egypt, pero hindi rin naman nangangahulugan na ang kanyang mensahe ay pangkalahatan katulad ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ngayon lang nagkaroon ng propeta, ang huling propeta, ang ipinadala ni Allah para sa sangkatauhan sa pangkalahatan. Na subhanallah, makikita rin natin dito, nung una kong nalaman ito, kumbaga, mas naniwala ako na tama ang Islam. Nung una kong nalaman na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang mensahe ay para sa lahat. Samantalang yung naunang mga mensahe, ang naunang mga propeta, ang mensahe nila ay para lang sa kanilang nasyon. Kasi nga kung halimbawang ang mensahe ng naunang mga propeta ay para sa lahat ng tao, paano ito makakarating sa lahat ng tao?
Samantalang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saklaw ng kanyang risala, saklaw ng kanyang umma, ang makabagong panahon. Nasabahan nila sa panahon natin ngayon, nagkatotoo na yung isang hadith na walang anumang bahay sa mundo liban na lang napapasok dito ang Islam. At ang Islam, alhamdulillah, nakapasok sa pamagitan ng dati, ano ba yung naunang media dati? Dyaryo. Nauna yung dyaryo. Nauna kasi mga printing press. Tapos nagkaroon ng radyo. Tapos nagkaroon ng TV. Ngayon, internet. Lahat ng tao ngayon, halos meron ng smartphone. So nakarating sa lahat ng lugar ang mensahe ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At syempre, ito ay kaya mas napagtibay ko sa sarili ko na tama ang Islam kasi sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagkaroon ng paraan upang ang mensahe ng Islam ay lumaganap sa buong mundo. At hindi ito ang kalagayan ng naunang mga propeta. Kasi nga limitado lang yung teknolohiya nung panahon na yun. Nung panahon nga ni Isa alayhis salam, di ba, ang mensahe niya ay para lang sa mga Hudyo. Kasi wala ngang papel nun. Walang papel. So hindi sila makakagawa ng pamphlet, papamigay, hindi nila magagawa yun. Ang papel noon na masasabi nating sinusulatan nila, hindi talaga papel. Yung papyrus, ito ay fiber ng halaman. Ang papyrus, kung tutuusin, hindi siya katulad ng papel na meron tayo ngayon. Para siyang mas malapit siya sa paper mache. Alam mo yung paper mache, yung dinurog na dyaryo, tapos binabad sa gawgaw. Ganun yung papyrus. At hindi talaga siya magtatagal din ng mahabang panahon. At ang papyrus noon, hindi siya binukbook-bind na parang libro ngayon. Ang papyrus noon, nakarolyo. Nakarolyo yung mga yun. Kaya wala talagang, kung hindi man, kumbaga, doon sa mga naunang mga kasulatan, kung hindi man ito winasak ng mga kalaban ng mga propeta, kalaban ng Islam, hindi rin talaga nagtagal ang orihinal na mga kasulatan kasi isinulat nila ito sa mga papyrus o mga papel na madaling masira. Yung iba isinulat sa buto, yung iba isinulat sa kahoy. Kahit nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 600 years ang pagitan nila ni Isa alayhis salam, ganun pa rin. Walang papel nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, yung mga naunang mga propeta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanilang mensahe ay special para sa kanilang umma. At kapag sinabing umma nila, nung mga naunang mga propeta, mauunawaan ito specifically bilang mga tao sa isang lugar o mga tao na kabilang sa isang nasyon o angkan. Katulad ng mga Hudyo, na nung unang panahon sila ay may tuturing na isang angkan, mga inapo ni Israel, ni Yaqub alayhis salam. Sa mga propeta, ipinadala sila, yung mga nauna kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ipinadala sila para lang sa kanilang umma, hindi para sa pangkalahatan ng mga tao. Wala khalidatun ila yawmil qiyamah. At syempre, ang mga propeta, hindi rin naman sila mabubuhay habang panahon hanggang sa araw ng paghukom, kumbaga. Fa'atahumullahu ayatun hissiyah yu'minu biha man ra'aha. Kaya si Allah ay nagbigay sa kanila ng mga kakayanan sa pamagitan nga ng mga aya na ito na hissiyah. Hissiyah, ibig sabihin, physical, nararamdaman, nape-perceive ng tao. Hissiyah, ibig sabihin, nakikita, naririnig, o naaamoy, na lalasahan, yun yung tinatawag na hissiyah. Ibig sabihin, physical siya na may experience ng tao. Na ganun ang mga himala ng mga propeta. Kasi nga, yun nga, katulad ng binanggit ko kanina, kailangan ma-appreciate ng mga tao ang himala na ginawa ng propeta para nga maniwala sila na totoo ang mensahe ng propeta. Kumbaga, na-appreciate nila na naiintindihan nila kung ano yung himala, kung ano yung nangyari, naiintindihan nila. Kasi limbawa niyan, kung si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang uso sa kanila noon yung literature. Ang uso sa kanila noon literature. Paano kung yung himala na ginawa niya, halimbawa, magic
o katulad ng salamangka ni Musa alayhis salam. Hindi ito ma-appreciate ng Quraysh kasi hindi naiulat na ang Quraysh ay naging, kumbaga, nag-practice ng malawakan ng salamangka na kumbaga yung magic na tinutukoy na yung tungkod o yung lubid magmumukhang ahas, hindi nila yung prinactice ng malawakan. So hindi nila ma-appreciate yung ganung himala. Kaya ang himala na ibinigay kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, himala na pangliteratura. Ng mga Arabo, mahuhusay sila sa poetry, sa pagtula. Ang mga Arabo, mahuhusay sila sa prose o yung isa pang uri ng literatura na sinusulat o kinakabisado at nire-recite nila. Na ang Quran, nang narinig ito ng mga Arabo kahit ng mga hindi Muslim, nalaman nila na ito ay kakaiba sa paraan ng pagsasalita nila. Kahit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alam nila na hindi ganun magsalita si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya sa umpisa pa lang ng da'wa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marami agad sa matatalinong Quraysh ang nagmuslim. Marami sa mga makapangyarihan sa Quraysh ang nagmuslim. Nariyan na si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, si Uthman bin Affan, si Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, at iba pa. Nakikita kasi nila ang kabutihan ng Quran na ito'y humahamon sa kanilang paraan ng pananalita o pag-express sa kanilang mga sarili. Actually, si Omar bin Khattab radhiyallahu anhu, although nagmuslim siya, 6 years na pagkatapos naging propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero maaga pa rin yun kung tutuusin. Kasi 23 years naging propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggang sa kanyang kamatayan. Ibig sabihin, kabilang pa rin si Omar sa mga naunang nagmuslim. At maraming iba't ibang mga naiulat na kwento tungkol sa pagmumuslim ni Omar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kabilang na doon, nung narinig niya yung kanyang kapatid na nagbabasa ng Quran. At binasa niya rin yung pahina na yun na nakasulat doon yung Surah Taha. So, nababanggit sa mga ulat na yun yung isa sa mga, kumbaga, nangyari bago siya finally nagdesisyon na magmuslim. At meron din namang ibang ulat na narinig niya raw si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagbabasa ng Quran malapit sa Kaaba habang siya ay nagsasala. At na-appreciate din ni Omar bin Khattab radhiyallahu anhu ang Quran na binabasa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi ito salita ng tao. Na hindi ito salita ng tao. Na yun nga, katulad ng natalakay na ito nung nakaraan, yun nga, may mga tao na nagpakilalang propeta nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabilang narito si Musaylima al-Kadhab. At si Musaylima, tinangka niya na gumawa ng sarili niyang Quran. Arabic na nire-recite talaga. Gusto niyang tapatan ang Quran. At nung nakaharap niya, dumalaw sa kanya si Amr bin al-As radhiyallahu anhu. Hindi pa Muslim si Amr bin al-As radhiyallahu anhu sa panahon nito. Hindi pa siya Muslim. Nag-Muslim si Amr bin al-As radhiyallahu anhu mga ilang buwan bago ang Fathu Makkah. Mga ilang buwan lang bago ang Fathu Makkah. Sabay sila ni Khalid bin al-Walid. So nung pumunta siya doon kay Musaylima, ipinagmalaki ni Musaylima na meron daw ipinahayag sa kanya si Allah. At binasa ni Musaylima ang ibinabasa kanya at yung binabasa kanya, binasa niya, Ya wabar, anta udunayni wasadar. O wabar, yung parang daga o pusa na sa disyerto, ikaw ay, ang katawan mo ay puro tenga at dibdib. Kasi ganun tsura niya, parang ang pusa na malaki yung tenga. So yung gusto ni Musaylima, basahin niya yung kanyang inimbentong Quran para tapatan yung Suratul Asr. Wal Asr. Siya naman, Ya wabar. So si Amr bin al-As radhiyallahu anhu, hindi pa siya Muslim dito. Pero si Amr bin al-As radhiyallahu anhu bilang isa sa pinakamakapangyarihan sa Quraysh. Actually, isa siya sa pinakamayaman, pinakamatalino. Kaya nga nung unang, kung naalala ninyo yung sa Sira, di ba? Kahit doon sa mga pelikula, The Message halimbawa, o Omar series, nung unang hijra, saan yung unang hijra?
sa Habasha. Ang pinadala doon para isuko ng Najashi yung mga Muslim, si Amr bin al-As. So si Amr bin al-As, hindi siya basta-bastang Quraysh. Hindi siya basta-basta. So nung punta siya doon kay Musaylima, naging prangka talaga siya. Naging prangka siya kay Musaylima at alam niya ginagago lang siya ni Musaylima at sinabi niya talaga na alam niya na siya, si Musaylima ay nagsisinungaling. Na yun ay Quran na hindi talaga binaba ni Allah, na yun ay Quran na inimbento lang niya. Kasi alam niya, ang husay ng Quran kahit hindi siya Muslim. Alam niya ang husay ng pagkakalahad sa Quran kahit hindi pa siya Muslim. So yun nga, binigyan sila ni Allah, yung mga propeta, binigyan ni Allah ng mga ayaton hissiyah, mga aya na nape-perceive o kumbaga pwedeng ma-appreciate ng tao. Na totoo nga na ito'y nanggaling kay Allah. Thumma man sami'a biha min ajyal mutaaqiba al-kariba. So, ang mga himala na ito ay himala na kumbaga paniniwalaan ng mga makakakita dito at gayon din ito ay paniniwalaan inshallah ng mga susunod na mga henerasyon pagkatapos nila. Kasi maaring mangyari na ang umma ng isang propeta ay iba't ibang henerasyon. Kasi maaring ang propeta mamamatay na walang propeta na susunod sa kanya. Di ba? Diba, si Isa alayhis salam hanggang kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam humigit kumulang 600 years ang pagitan nila. Pero may mga pagkakataon na sunod-sunod talaga yung mga propeta. Katulad ng nangyari doon kay Musa alayhis salam. Hindi lang kay Musa, kay Ibrahim alayhis salam, di ba? Si Ibrahim alayhis salam, tapos yung dalawang anak niya naging propeta rin. Si Ishaq at si Ismail. Yung anak ni Ishaq, propeta rin, si Yaqub. Yung anak ni Yaqub, propeta rin, si Yusuf. At yung iba pang mga propeta na inapo nila, laging merong propeta sa bawat henerasyon sa kanila. Laging may propeta. At actually, mga aring mangyari pa nga na may mahigit isang propeta sa isang panahon. Mahigit isa. Diba, doon sa panahon ni Musa alayhis salam, ilan silang kilala natin? 2. O kung ibibilang pa natin si Khidir, na propeta rin, 3 na sila sa panahon ni Musa alayhis salam. Siya, si Musa alayhis salam na propeta at sugo, si Harun na propeta, yung kapatid niya, at si Khidir na propeta rin. Noong panahon ni Isa alayhis salam, 3 din sila na nakikilala natin. Maaring meron pang iba. Kasi sinasabi ng mga scholar, sa sobrang tigas ng ulo ng mga Hudyo, sa sobrang sama nila, hanggang ngayon alam natin kung gaano sila kasama, minsan ay umaabot ng marami talaga yung propeta. May mga nagsasabi pa nga, 70 na propeta sa isang panahon. 70 na propeta sa isang panahon. Sa sobrang tigas ng ulo nila. Sa panahon ni Isa alayhis salam, siya bilang sugot propeta. Si Yahya, si John the Baptist, si San Juan Bautista, kumbaga. At yung tatay ni Yahya, si Zakaria. 3 sila na nakikilala nating propeta. Pero maaring mangyari nga na may susunod na henerasyon na walang propeta sa kanila. Pero maaring maniniwala pa rin ng mga tao na ito kasi yung himala na yon na nasaksihan ng kanilang mga ninuno ay dumarating sa kanila yung balita nito kaya sila naniniwala. Yung mga Kristiyano, naniwala pa rin sila kay Isa alayhis salam pero yun nga, maling paniniwala. Mali ang naging paniniwala. Ginawa na nilang Diyos, si Isa alayhis salam. Kaya nga, sa Suratul Fatiha, panalangin natin kay Allah, yung ihdinas siratal mustaqim, gabayan mo kami sa matuwid na landas. Siratal ladina an'amta alayhim, ang landas ng mga biniyayaan mo. Gayril magdubi alayhim, hindi ang landas ng mga kinamuhian mo. Ang mga Hudyo, ang tinutukoy dito, walad dolin at hindi ng mga naligaw. At ang mga naligaw na tinutukoy yung mga Kristiyano. So nga sinabi rin dito, فَإِذَا دَعُفَ الْإِكْبَارُ بِهَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا آخَرَ بِآيَاتٍ أُخْرَى. At kapag humina na ang mensahe na ito, kumbaga bumalik na naman ng mga tao sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan bilang halimbawa,
magpapadala na naman si Allah ng susunod na propeta para paalalahanan ng mga tao. Itong dahilan kung bakit sunod-sunod na ipinapadala ang mga propeta. Ngayon, sa pagitan ni Adam alaihissalam at ni Nuh alaihissalam ay mga 10 henerasyon ng mga tao. 10 henerasyon. Sa pagitan nilang dalawa, walang propeta na ipinadala. Wala. Ang sumunod kay Adam, si Nuh alaihissalam na. Kung halimbawa sasabihin natin, ang haba ng buhay ni Adam ay naging kasing haba rin ng buhay ni Nuh alaihissalam. Si Nuh alaihissalam nagda'wa ng 950 years. O sabihin natin na nagsimula siya magda'wa nung siya ay 50 years old. So sabihin natin 1,000 years old. So 10 henerasyon, sabihin natin na ang bawat henerasyon 500 years, so 5,000 years na walang propeta na dumating liban kay Adan. Kasi nga yung mga tao sa panahon na yun hindi naman nag-shirk. Pero nang nagsimula ng mag-shirk ang mga tao sa ummah ni Nuh alaihissalam, doon na nagpadala si Allah ng sugo at propeta. Yun na nga sa katauhan ni Nuh alaihissalam. At nung namatay na yung mga tao, di ba, pinarusahan sila ni Allah at nalipol sila at naligaw na naman ng mga tao, saka nagpadala uli si Allah ng susunod na mga propeta. Hindi natin alam ang iba pang mga detalye, liban na lang sa kung ano yung pinabatid sa atin ni Allah. Pero malalaman natin sa mga batayan na maring si Ibrahim alaihissalam ang sumunod na propeta pagkatapos si Nuh alaihissalam. Siyempre, naroon pa yung iba pa mga propeta, halimbawa sina Idris at iba pa. Pero hindi natin alam kung saan sila eksakto sa timeline ng mga propeta. Pero kung sa pagitan ni Nuh alaihissalam at ni Ibrahim alaihissalam at pagkatapos ni Ibrahim alaihissalam, sunod-sunod na talaga yung mga propeta. Halos mag-aama na naging mga propeta. Dahil naging kumbaga dumami na yung mga tao, tumindi na ang shirk, tumindi na ang pangangailangan para sa pagpapaalala sa mga tao. Wahakada kaayati Musa wa Isa alaihimussalam. At ganito ang nangyari sa mga aya na daladala ni na Musa at Isa alaihissalam, alhamdulillah. Illa anna sya'na nabiyana sallallahu alaihi wasallam yakhtalifu an sa'iril anbiya. So nga si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang kalagayan ay naiiba sa kalagayan ng iba pang mga propeta. Fahuwa khataman nabiyyin fala nabiyya ba'dahu. Siya ang khatam, ang kahuli-hulihang propeta, wala ng propeta pagkatapos niya. So yung khataman nabiyyin na binabanggit sa Quran, maka na Muhammadun aba ahdim min rijalikum walaki Rasulullah wa khataman nabiyyin. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi ama ng sino man sa inyo, bagkus siya ay sugo ni Allah at kahuli-hulihang propeta. Yung khatam na tinutukoy dito as in huli. Na katulad doon sa hadith na nababanggit na siya nga ang khataman nabiyyin at dinugtong dito la nabiyya ba'di, wala ng propeta pagkatapos ko. Kaya walang duda na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang huling propeta. Ngayon, merong mga ligaw na sekta na nagpapakilala na ang kanilang pinuno ay propeta rin. Actually, lumilitaw na ito ngayon sa Pilipinas, yung tinatawag ng mga Ahmadiyya, na ang kanilang founder, si Mirza Ghulam Ahmad, kafir ito na sekta. Hindi ito katulad ng mga Asyaira, ng mga Sufi na Muslim pa rin na may tuturing. Kafir talaga ito. Bakit? Kasi propeta raw ang kanilang founder na si Mirza Ghulam Ahmad, na sa kanila pinangalan yung Ahmadiyya. At bakit nila tinataliwas yung sinabi ni Allah na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang khataman nabiyyin? Ang linaw, di ba? Na siya ang huling propeta. Pero kasi binaluktot nila ang kahulugan ng khataman nabiyyin, sinabi nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam daw ang khatam. Yung khatam sa halip na sa konteksto nito at sa meaning nito na panghuli, ginawa nilang khatam na sing-sing. Inano nila yung Quran, binigyan nila ng bagong kahulugan. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi raw siyang kahuli-huli ang propeta. Siya raw ay khataman nabiyyin, sing-sing ng pagka-propeta, kumbaga palamuti
ng pagka-propeta. Pero meron pang sumunod na dumating na propeta, yun nga yung founder nila. So kafir talaga yung Ahmadiyya. Kaya mag-ingat tayo sa ating mga jamaa na pangangalagaan natin ng mga ito na hindi tayo mapapasukan ng iba't ibang mga ligaw na mga ngaral. Minsan ano lang yan eh, yung simple lang yan na papasok na wala lang, tapos kakausapin lang nila yung mga tao pa isa-isa, magtatanim sila ng mga pagdududa. Ganyan ginagawa ng mga mga Shia, mga Asyaira, kahit mga terorista, ISIS, ganyan sila nakapag-recruit nung kasagsagan ng kanilang panghihikayat sa mga tao. Actually, kahit ngayon, yung bombing nung nakaraan sa MSU, mga bagong henerasyon yun ng Maute Group. Bagong henerasyon nila. So, madalas target ng mga ligaw na sekta yung mga ganitong jamaa kasi gusto nila na magkaroon sila ng ugat, makapag-ugat sila sa lugar na yon at makapagparami pa ng kanilang mapapaniwala sa kanilang mga ligaw na mga katuruan. Sa iba ang sitwasyon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ang panghuling propeta at wala nang darating na propeta pagkatapos niya. Wa da'watuhu amatun li jami'il jinni wal ins, at ang kanyang da'wa ay para sa lahat ng mga engkanto at mga tao. Khalidatun ila yaumil qiyamah. At ang kanyang mensahe ay mananatili hanggang sa araw ng paghuhukom. Kasi wala nang darating na propeta pagkatapos niya. Tayo ngayon, wala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pero kumukuha tayo ng gabay, alhamdulillah. Sumasangguni tayo doon sa Quran at sa Sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katulad nga na sinabi dun sa Quran, wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Na kapag kayo ay hindi magkasundo sa anumang bagay, isanggunin ninyo ito kay Allah at sa kanyang sugo. Kay Allah, ibig sabihin sa Quran, at sa kanyang sugo, wala naman si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngayon, sasangguni tayo sa kanyang sunnah. Fanasibu dalika an takuna ayatuhul udma ad-dalla ala sidkihi baqiyatun ila yaumil qiyamah. Na dahil nga si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang himala o ang kanyang aya na nagpapatuloy ang kanyang pagiging makatotohanan ay marapat na mananatili hanggang sa araw ng paghukom. Mahfudatun bihifdillahi laha minat tagyiri wat tabdil. Ng kanyang himala ay dapat pinangangalagaan mula sa pagbabago at corruption, yung pagpapalit. Tuqimul hujja alal mu'anidin. Sa pamagitan nito ay tataguyod ang hujja, ang patunay sa mga tumatanggi. Wa yu'minu biha ashabul qulub as-salimah, at mananampalataya rito ang merong pusong dalisay. Fakanat ayatun nabi sallallahu alaihi wasallam al-udma hiya al-Qur'an al-Karim. Kaya nga ang pinakadakila na aya o himala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang Qur'anul Karim, ang maluwalhating Qur'an. Ma'atahu Allahu aidan min al-ayatil hissiyah. So binigyan din si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng iba pang mga aya o iba pang mga himala. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagpagaling din siya na may sakit. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagpakain din siya ng maraming tao sa pamagitan ng konting pagkain. May tubig na lumabas sa daliri niya at iba't iba pang mga himala. Pero ang pinakamatindi sa kanyang mga himala ay ang Quran, alhamdulillah, dahil siya lang kahuli-huli ang propeta at marapat na ang himala na ito ay mananatili habang panahon. At ito rin yung kahulugan ng aya, yung sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. Tunay na kami ay nagpababa ng dhikr, ng paalala, ang Quran, at tunay na kami ay mag-iingat dito. So si Allah mismo ang nangako ng Quran ay iingatan niya mula sa anumang pagbabago. Nananatili ang Quran, 1,400 years mahigit na ang nakalipas, nananatili ito sa original nito na anyo. Alhamdulillah, na hindi katulad ng ibang mga aklat na binago na ng tao. Alhamdulillah. So ang Quran ang pinakadakilang himala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Actually, itong topic na ito, introduction pa lang ito doon sa pagtalakay natin, yung siningit natin ito sa tafsir para inshallah mas
maunawaan natin itong bagay na ito. Kasi mainam na mabanggit to sa da'wah. Nagdada'wah tayo sa mga hindi Muslim. So minsan matatanong nila ito, o bakit ako magbabasa ng Quran? Arabic yan, Pilipino naman ako. So meron pa ring saysay ang pagiging Arabic ng Quran para sa hindi Arabo. Na ito nga ay nanatili sa orihinal na anyo nito. At ang Quran bilang mahimalang aklat ni Allah, ito ay nakakabisado ng milyong-milyong tao, kahit hindi mga Arabo. Ang karamihan sa mga nakakabisado ng Quran, hindi naman Arabo. Hindi mo nga sila makausap ng Arabic. Nakaintindi sila ng konti, pero hindi talaga sila mga Arabo. At ang Quran ay marami pang iba't ibang mga katangian sa mga nilalaman nito, katulad ng mga scientific miracles sa Quran at iba pang tulad nito. Lahat ng yan ay matatalakay natin, inshallah, next week kapag tinalakay natin muli ang tafsir. So itutuloy natin ito, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.